ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na sa pinagrupi na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon po mga kapatid. Ako po ay si June Marfori at ako po ay kasama ng Commission on Family dito po sa National Shrine of Mary Help of Christians Parish. Ako po ang inyong makakasama po ngayong hapon. So good afternoon once again, brothers and sisters, and welcome po dito sa ating tatalakayin ngayong hapon. Alam naman po natin na kay Pope Francis napakalapit po ng mga pamilya. Kung kaya naman po lahat ng kanyang binibigkas at halos lahat po ng kanyang mga sinusulat at ibinabahagi po sa Catholic faithful ay lagi po halos hinggil po sa mga pamilya. Hindi po ako nagkakamali dito po sa mga nakaraang linggo, tinalakay na po ni June and Malu Reformado na one of the 10 very strong, powerful statements and thoughts and insights of Pope Francis. Ngayong hapon magtutuloy po tayo. Ang pag-uusapan naman po natin ay itong isa niyang sinabi, pay attention to children and grandparents. Nako, napakahalaga po niyan. Alam niyo naman po na lahat naman po tayo ay hindi humihinto sa pagsulong sa edad. Kung kaya nga po lalo na po sa atin na mga established na, no, mga senior citizen na at marahil ay may mga apo na rin. Maaari po nating balikan sa ating pong pagkakaalala na once upon a time, we were also young, no? We may be young at heart still, but we know that once upon a time, we were actually really physically young. Bakit po mahalaga yon? Sapagkat ito pong binibigkas ni Pope Francis dito ay kinakailangan daw pong bigyan po natin ng pansin, atensyon ang mga kabataan. Tapos pati din po ang mga lolo at lola. Napakamahalaga po niyan. Kung kaya't ito po ang ating tatalakayin ngayong hapon. Sabi po ni Pope Francis, the joy of love experienced by families is also the joy of the church. Ikinaliligaya po ng ating mahal na simbahan, our Mother Church, pagka po ang mga pamilya ay puspos po ng kaligayahan at pagmamahal sa bawat isa. Kung kaya nga po si Pope Francis ang namumuno at ang nangunguna sa pagpapalawig po ng pagmamahalan sa loob po ng pamilya na alam naman po natin ay hindi rin po ganun kadali sapagkat marami pong mga hamon sa ating pong buhay mag-asawa, buhay ng pagiging magulang sa mga anak and vice versa. Ngunit ngayong hapon, ang pag-uusapan po natin ay children and grandparents. Sabi po dito, we must pay special attention to this, the children and the grandparents. Children and young people are the future. They are the strength, no? Those who take us forward. They are the ones in which we place our hope. Grandparents are the memory of a family. They are the ones who gave us the faith, transmitted to us the faith. Ayan ang ating pag-uusapan ngayon. Ngunit ang uumpisahan po natin ay yung pong nakapula. Children and young people are the future. They are the strength. Those who take us forward. They are the ones in which we place our hope. Bakit po? Kasi karaniwan ang mga kabataan, sila po yung they are more physically fit, stronger, and therefore capable. Madalas po kahit na gusto po ng mga matatanda na ipagpatuloy ang kanilang gawain at kumilos ng ayon doon sa nung sila ay bata-bata, alam naman po natin na mas may kakayanan na po ang mga kabataan. The youth, the young, the children can do more of what the older people can increasingly not be able to do anymore. That's just the reality. At isa pa, ang kabataan daw po, and the young people, they are often
curious, more curious. No, they can be more open-minded. They're able to think fresh and look at things with a new set of eyes, new perspectives. Nako, dyan po ibabahagi ko po sa inyo. Yun nga pong aking mga apo na nung araw kahit na mas bata-bata sila, ngayon po 4.5 pa lang sila at 7.5 yung isa. Ngunit nung kahit na a few years ago, kami po ay laging nagugulat sa galing po nila sa mga laptop, sa mga cellphone, sa mga tablet, na kahit na po ako'y marunong gumamit ng mga ganong tablet at device, hindi ko po nadidiskubre yung ilang pong mga functions ng ating mga device. Ngunit po sila, very intuitive, they're very creative. Sandali lang po, na-figure out na nila ano yung mga kaya ng mga kanilang mga cellphone. At napaka-creative naman ang kanilang ginagawa. Kung kaya nga po, children and young people are the future. Because they are more curious, they can also bring in more energy, enthusiasm, and they can innovate. They can think new things and differently po. They can build new things or look at old things in new ways. They know technology, which is, alam naman natin po, bagamat may mga negative ang social media at technology, marami din po siyang positive at yan po'y pag-uusapan natin. But tingnan natin anong ibig sabihin ng they can look at all things in new ways. Ibig sabihin, yung pong nakagawian natin na maganda ay madalas napapaganda pa po nila sapagkat meron po silang mga kakaibang pananaw. Napakahalaga po ng youth at saka ng children because they can preserve the past. They can enhance the present. And yet, at the same time, they can be the hope and the future and promise of our future. They bring continuity. No? Na ipapalawig po nila yung nakaraan, napagaganda po nila yung kasalukuyan, at yun po ay pwede nilang dalhin papunta sa kinabukasan o sa ating future. Therefore, kung maganda po ang ating pinamana, ang ating legacy, they can build on that legacy and they can make something more beautiful out of that. Halimbawa na lang po itong technology na ating pinag-uusapan. Sa pamamagitan po ng technology na mas alam po ng kabataan, we who are responding to the invitation and exhortation of Pope Francis in the synodality, journeying together and walking together, sa pamamagitan po ng technology, the youth can help us expand our reach. We can cast our nets farther. Naku, napakaganda po niyan kasi yung casting our nets farther and into the deep waters, yan po ay mayroon pong isang libro na may akda po ay si Pope St. John Paul II na ang pamagat po ay Duc in Altum, cast into the deep. Sa madalit sabi, kung nais po nating mapalawig ang ating pananampalataya, maipaabot po sa mas nakararami itong ating pong mga programa, lalo na po itong PPAP, kapihan at pastoral accompaniment, ay sa pamamagitan po ng technology na gamay at bihasa po dyan ng ating pong kabataan, we can actually reach more people. With their mission, with their passion, knowledge, and familiarity with technology, more people can be reached, they can create more excitement, curiosity, they can draw crowds, and therefore encourage more to be a part of our programs and our initiatives and our response to the call of Pope Francis. Sa madalit sabi, bagamat alam natin na marami pong mga downside at negative tungkol sa technology, sa social media, kung ito po'y gagamitin natin sa positibong paraan, lalo na po kung kasapi po natin sa ating pong apostolate at mission dito po sa simbahan ay ang kabataan, mas mapapalawig po natin yung ating pong mission at ating pong nais. So, ano po ang expanding our reach and casting our nets farther? With their passion, knowledge, and familiarity, yan nga po, pwede nilang paabutin. Ang isang halimbawa dyan po ay yung Sunday morning kapihan na lahat po ay inaanyayahan pagkatapos po ng 8 o'clock mass dito sa gym ng ating National Shrine of Mary Help of Christians. Na ngayon po ay, kung hindi ako nagkakamali, mayroon na po sigurong halos 1 taon na rin po namin ginaganap. No, mula nung lumuwag na po ang ating mga restrictions sa safety dahil po sa COVID. Meron po tayong madalas na Sunday morning kapihan live stream
sa Facebook. Sino po ba ang marunong gumawa niyan kung hindi po, hindi ba, ang kabataan? Katulad ko, gusto ko man magpakita ng video ng live stream dito, hindi ko po alam pa paanong gawin. So ito po, ang pinapakita ko lang sa inyo ay isang litrato kung gaano pong karami ang sumasama sa ating Sunday morning kapihan. Bata, matanda, no, may asawa, byuda, byudo, no? Lahat po ay sumasama at lahat po ay nagkakaroon ng pagkakataon na umakay at kumalinga sa bawat isa. Just by listening with empathy, understanding, and journeying and working together, no? Ang ating pong synodality and pastoral accompaniment, accompanying one another. Siguro po bago po ipakita ito, mai-edit po ng ating kapatid na si Malu at makapagsingit po siya ng isang live stream video. And so, we raise our children in the knowledge of and the love for the Lord and His work. Yan po naman ang kinakailangan nating gawin. Bakit? Kasi kung ang nais po natin ay mapalawig po nila yung ating ipinamamana, napakaganda pong isipin na ang ipamamana po natin sa kanila ay yung makabubuti po sa pangkalahatan at mas nakararami. That's why when we raise our children in the knowledge of and love for God and His work, and we start this when they are young, then we can help fulfill that they become the hope and promise of the future, building on a beautiful legacy na ibinaba po natin at pinamana po natin. Lahat po, hindi lamang po mga magulang, ang extended family, mga lolo't lola, tiyuhin at tiyahin, mga paaralan, mga guro, ang ating pong mahal na simbahan, lahat po tayo ay dapat po maging huwaran, no? Or maging role models. Ano pong sabi dito po sa Biblia? Sa Book of Deuteronomy, sabi po, "These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up." Sa pagbangon po natin, sa ating pong pagkilos sa maghapon sa araw-araw, bago po tayo matulog, lahat po ng nais po nating ipaabot sa kanilang magaganda ay kinakailangan po maya't maya at palagian po nating binibigkas at ibinabahagi sa kanila. Sabi po sa letter ni St. Paul sa mga taga-Efeso, "Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord." Ano po ba ang itinuturo sa atin ng Panginoon? Yan din po ang nais nating ibahagi sa kanila. Kung kaya nga po, mula sa pagbangon sa umaga hanggat sa pagtulog muli sa gabi, kinakailangan po lahat yan ay ating ibinabahagi sa kabataan. Lalo na kung sila ang tinitingnan po natin na magpapatuloy at magpapalawig ng ating pong mga magagandang inumpisahan. Sa Proverbs 22 verse 6, sabi po, "Train up a child in the way he should go, and even when he grows older, he will not abandon it." Alam naman po natin na ang nakagawian po natin at nakagisnan, yun po yung ating ipagpapatuloy. Lalo't kung ito po ang nakikita sa mga magulang na nagbibigay po ng huwaran at halimbawa. At mga mas nakakatanda, hindi lamang po sa tahanan, kundi sa lahat po, ngunit lalong-lalo na po ang mga magulang. Kung ano po ang nais nating iwanan at ipamana, yun po ang ating ipapakita sa kanila. At yun po yung kanilang sana po ay ipagpapatuloy. Kung kaya't sila ang future. We raise them in the knowledge of and love for God. Parents especially, we have very important roles. Tandaan po natin yan. Sabi po dito sa Deuteronomy 6 verses 4 to 7, "You shall teach them diligently to your sons, and talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up." And what is that? That is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. "These words which I command to you today shall be on your heart." At ituturo daw po sa ating mga anak at sa ating pong mga kabataan. Napakahalaga po niyan, mga mahal na magulang. So wag po natin kakalimutan, at kahit na po sa mga lolo't lola, tiyuhin at tiyahin, mga kuya at ate, yan po ang nais po ng ating Panginoon na ipaabot po sa iba. Sabi po sa Isaiah 38 verse 19, "It is the living who give thanks to you as I do today. A father tells his sons about your faithfulness."
Ipaabot po daw nating mga ama, pati na rin po mga ina sa ating pong mga anak na lalaki at babae tungkol at hinggil sa pagmamahal ng ating mahal na Panginoon sa atin. Ang mga biyaya na ibinibigay niya, bagamat may mga hamon po at mga pagsusubok, ang patuloy-tuloy na pagmamahal at pagpamamalas ng ating Panginoon sa ating pong buhay na nagbibigay ng o sanhi ng kaligayahan, katatagan, pananalig at pananampalataya. Ipaabot po daw natin yan at ipamana natin at ibigkas natin maya't maya sa ating pong mga anak. We are the first catechists. We bring them to a personal relationship with Jesus. Huwag po natin kakalimutan yan. We introduce them to the richness of our faith. We are the first formators. Ano po bang mga values at prinsipyo sa buhay na nais po nating palawigin at ipagpatuloy? Yan po ang ipakikita natin sa kanila, ipamamana at ituturo. Anong ibig sabihin ng maging sons and daughters of God? We are the first teachers, kaya napakagandang itanong, anong itinuturo natin? What do we desire for them to learn and live by and ingrain in their minds and in their hearts so that they can bring this wherever they go? What will their character be? Their beliefs? Ano ba yung mga non-negotiable na hindi nila ipagpapalit sapagkat yun po yung mga pinakamahalagang minana po nila sa atin? We are also the first responders. Those who celebrate their joys and their victories, we're happy for them and we let them know that. And also the listening ear. We are the ones who demonstrate empathy, understanding, compassion, and mercy, companionship, and we accompany them. So we are the first catechist, the first formators, the first teachers, and the first responders. And so perhaps as parents, maganda po nating itanong sa ating sarili, who am I? What are we or who are we? What do I want to become? And therefore, what do I and we desire to leave behind? Imbis na po na kayamanan or inheritance, legacy. Of course, mahalaga din yung inheritance. Nag-impok po tayo, may pamamana po tayo sa kanila para hindi sila masyadong maghihirap. Ngunit ano po yung mas mahalaga? Ang buod po niyan ay doon sa mga kasagutan o tugon sa mga tanong na to, who am I? What do I want to become? And what do I want to leave behind? Sapagkat yan po ang magiging buod ng ating ipamamana sa ating mga anak. Tingnan naman po natin ngayon ang sinasabi ni Pope Francis. Grandparents are the memory of a family. They are the ones who gave us the faith, transmitted to us the faith. Tingnan nyo yung mga larawan na yan. Alam naman po natin na tayong mga magulang, nung araw anak po tayong maliliit, mga bata, ngayon po magulang, ngayon po lola at lola, no? Maaari po nating itanong, anong pinamana sa atin ng mga magulang natin? At malamang kaysa sa hindi, yun po ang pinamana sa kanila ng kanilang mga magulang, na siya namang ating mga lolo't lola. Kung kaya't dapat po ay pinagtutuunan din natin ng pansin, ayon po kay Pope Francis, ang grandparents, mga lolo't lola, bakit? Bigyan po natin sila ng karangalan, ng respeto. Let's celebrate the roles in our lives. Because sa kanila po nagmula ang ating pananalig, pananampalataya, pagmamahal sa Diyos. Ipinamana po nila yan sa ating mga magulang. Siya namang ating pinamamana sa ating mga anak. Kung tayo po ngayon ang mga lolo't lola, alam po natin at sana po nakakatiyak tayo ang pinamana natin sa mga anak natin, yun po ang pinamamana nila sa kanilang mga anak, na siya namang ating mga apo. Kung kaya't let us celebrate, let us honor, let us respect grandparents. Because they are the memory of the family. They capture what is good. They capture what is of immense value. They capture the memories of a shared journey within the family. They capture the symbol and the manifestation and the practical application of faith and love. And our love and our faith in our Lord Jesus. Grandparents are the memory of the family. They are the ones who gave us the faith, transmitted to us the faith. Sana
nakikita po natin ang ating mga magulang, mga lolo't lola na ganyan hanggat po sa kanilang pagtanda ay patuloy-tuloy po sa kanilang pagpapamalas ng kanilang pananampalataya sa Panginoon at pagmamahal sa bawat isa. Na siya naman pong nagiging, sabihin po nating testament, no? And evidence of their love for the Lord. Kung kaya't sana po tayo mga magkakasama sa simbahan, magkakasama po sa kapihan, magkakasama po sa ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya. Sana po we become brothers and sisters to one another. We share and inspire and encourage one another so that we can encourage one another to be focusing on our children, the youth who are the promise of the future, and continue to respect, love, and celebrate our grandparents. And how can we do that? Let us share our journey with one another, and let us support one another. Let us celebrate each other, and let us pray and intercede for one another. Ayan po mga kapatid, sa mga ilang minuto lang po, sana po naibahagi ko po sa inyo ang ilang pong aking mga pangsariling mga pagmumuni-muni at kaisipan tungkol po dito sa nais ni Pope Francis na gawin natin, which is to pay attention to children and grandparents. Sana po tuloy-tuloy po tayo sa ating pong pananalig, pananampalataya sa ating Panginoon na hindi po niya tayo pababayaan. Sa pamamagitan po ng ating pong mahal na Papa, si Pope Francis, na alam naman po nating pinamumunuan ng ating mahal na simbahan na magbigay ng atensyon sa mga pamilya para po maging katotohanan at maitatag po natin yung kanyang nais na ang sabi nga po dito is that the joy of love experienced by families is also the joy of the church. So mga kapatid, sana po mayroon po tayong mga napulot na ilang magagandang aral o kaisipan mula dito sa aking maikling pagbabahagi sa inyo ngayong hapon. Sana po ay patuloy-tuloy po tayo sa pag-akay at pagkalinga sa bawat isa. Let us continue to be companions, spiritual companions. Let us listen with empathy, with compassion, mercy and understanding towards one another. And let us journey together, let us walk together, let us accompany one another. And we pray and we desire that with God's grace, with the intercession of our most holy blessed mother, we may be able to give the due attention to children and grandparents. And we pray that all of us will really be able to just live according to the will and purpose of our Lord, and with the intercession of our dear Blessed Mother. Magandang hapon po ulit mga kapatid at sana po ay makita po namin kayo muli sa susunod na kabanata ng PPAP Live next Sunday. God bless you po. Goodbye!